Yan, magandang araw mga kababayan, mga brothers and sisters. So, narito kami ngayon sa lugar nila or sa lugar ng paaralan ni na Erna at ni Neri. So dito kami sa may tabing ilog at kasi gusto namin na malamig yung panahon mga kababayan. So hindi muna kami doon sa tinitirhan ni Erna na bahay sa kanyang kuya. So nandito kami ngayon, nantiman doon. Nandoon sila, so nandito ako sa medyo malalayo kasi gusto kong i-share sa inyo mga kababayan yung lugar dito na napakaganda at malamig yung hangin kasi may mga puno-puno dito. So, at i-share ko mga kababayan yung kung saan naglalakad si Erna papunta ng school at pauwi sa kanilang bahay. So nakikita ko kasi yung daanan at tinuro din ni Erna mga kababayan na dito siya naglalakad ng mahigit 1 oras papunta doon sa kanila, kung naalala nyo po, so, sa lugar na aming tinulugan nung nakaraang linggo. So dito sila naglalakad or si Erna mga kababayan. So ito po itong daan na to pupunta rito ay dito naglalakad si Erna pauwi doon sa kanila. So nasa mga 1 oras daw mahigit ang lalakarin niya papunta ng school at pauwi. So every week siya uuwi mga kababayan. So dito sila dumadaan. Pagdating na doon sa may bundok na yun doon ay sobrang tarik. Doon sila natatagalan sa paglakad mga kababayan. Kasi grabe talaga yung tuktok daw na yan. Kahit kabayo daw ay hindi makaakyat. So tao lang talaga yung makaakyat sa kanilang dinadaanan. Doon yung bundok na yon. Kasi yung sa likod na yan pababa ay doon yung kina Erna mga kababayan. So dito may ilog. Ayan, may ilog dito sa lugar na to. Ang daan naman papunta doon kina Neri ay doon sa tuktok mga kababayan. Ayun doon zoom natin konti ha. Ayan, doon papunta kina Erna, kina Neri pala. So sina Neri din ay naglalakad dito lang sila dadaan sa baba. Yung may ilog din mga kababayan kasi may ilog din sa kabila. So doon naglalakad sila Neri papunta naman dito na part dyan sa baba. Pero kung magsakay sila ng motor ay dyan sila dadaan mga kababayan, iikot dito papunta dito sa school, dito sa Mangani Integrated School mga kababayan. So yung lugar dito is ayan maganda pero talagang napakainit mga kababayan sa panahon ngayon. Grabe yung init, grabe yung talagang init po. So maiginaan dito kami sa may tabing ilog. Ayan, dito ni interview ni Sir Paul sina Neri, Erna at yung kapatid ni Erna po mga kababayan. Doon sila. So dito lang tayo sa paligid-ligid. Ayan, share natin para kayo ay laging kasama namin sa aming mga pinupuntahan. Ayan. Kahapon po mga kababayan ay galing kami doon sa Tibuli. Ayan, shout out sa mga taga Tibuli, sa mga taga South Cotabato mga kababayan. Shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng taga South Cotabato at ng taga Mindanao. Shout out taga Visayas at taga Luzon mga kababayan. So kahapon doon kami galing at ito yung nabili ko na souvenir. So t-shirt yung binili ko para masuot ko mga kababayan. Si bihira lang tayong makapunta doon. Actually first time kong umakyat doon sa Lake Hulon.
Napakaganda po mga kababayan ng Lake Hulun. Kaya maraming mga turista na bumibisita doon sa lake. And I hope soon mapuntahan namin yung Lake Cebu. At makapaghanap din kami doon ng matutulungan mga kababayan. Actually, andun kami sa Tibuli para sa mission po kasi mga kababayan. Nag-scout kami doon. Pero nagpasalamat kami kasi yung mga taga nandoon is nasa ano na, yung para-aggressive na po sila mga kababayan. Hindi katulad dito sa Bukidnon, saka dito sa part ng Kibato ay medyo mahirap talaga yung buhay. Kasi yung mga taga roon mga kababayan is ang lalaki ng mga lupa, mga patag pa. So ginagawang mga sagingan, plantation, yung mga pinya. So meron silang pagkabuhayan doon mga kababayan. Ayan, silip-silip muna tayo dito. Grabe yung tubig is napakalinaw ng ilog nila. Galing Bukidnon tong ilog na ito mga kababayan. Kasi pagtawid dyan sa kabilang bundok is yung kina-Erna is Bukidnon na po yan mga kababayan. San Fernando, Bukidnon, sa Barangay Matupi ang sa kanila. So dito is part ng Davao City sa Tapak, Barangay Tapak, sitio mga nito dito mga kababayan. Tapos na po yung pagsushoot ni Sir Paul mga kababayan. Tagsarap ng buko nila na pinatikim nila sa amin. Ito yung tinatawag namin na lamaw, yung buko na may sariling sabaw. Ang sarap pa, natural yung natural yung kanyang lasa mga kababayan. Ito yung epekto ng init, hindi masyadong nalaki yung mga mais. Pero yung kalabasa dito mga kababayan is ang taba-taba. Ayun, kalabasa, grabe ang gaganda talaga tingnan ng mga kabundukan dito. Yun, mga sakahan dito, ang napa din ng kalabasa. Tapos doon is bundok. So medyo malapit lang naman yung bahay or pinagtirhan ni Erna mga kababayan. Nandyan lang sa kuya niya. Pumunta lang kami doon sa may ilog para maiba naman, para medyo malamig. Kahit galing kami ng Tibuli kahapon ay pumunta rin kami dito para magmisyon sa kanilang kanilang lugar. At may special na announcement si Sir Paul po mga kababayan. Panoorin niyo po sa kanyang vlog. Ayan, grabe ang ganda dito po. Init. Meron akong cup dito. Mainit po talaga yung panahon mga kababayan. Kaya wala silang pasok ngayon. Siguro dahil sa init ng panahon. Kaya wala silang pasok kasi wala namang holiday ngayong araw. Lunes ngayon, April 15. Grabe yung lugar na ang ganda. Ito po yung ng kalabasa mga kababayan. Para siyang, ang dahon niya ay parang sa watermelon, pero kalabasa po yan. Ayan. Watermelon yata to Kagaya kasi sila. Ayan, kalabasa yan mga kababayan. Kasi yung watermelon is may sa dulo. Ito buo. Ayan, may korte-korte kasi yung sa sa watermelon. Ang lapad ng kalabasa. So yung palaisdaan nila dito, ayan kapit ng matuyo. Kunti na lang yung tubig. Pispan nila. Ayan. So dito na kami sa kanilang sitio. Ito lang yung mga bahay po nila dito. Ayun. Simpleng-simple.
Ito yung bahay ng kuya ni Erna. So dito siya pansamantalang tumira habang nag-aaral, mga kababayan. Bahay ng kanyang kuya. Thank you po. You're welcome. Uwi na po kami. Grabe talaga yung bundukan. Ang ganda. Ganda tignan. Dito rin po. May kabayo sila. So ayan mga kababayan, mga brothers and sisters. Doon kami galing kina Neri at kay Erna. So may oras pa mga kababayan, kaya dumaan na kami dito sa Pugong Biyahero Village Phase 1 at ibigay ni Sir Paul yung mga allowances ng scholar po. So nandito kami ngayon sa Pugong Biyahero Village Phase 1. Ayan si Chabilita. Ayan, ni ate ni Chabilita. Dito kami ngayon. So ayan na yung village po. Siyempre pag pumunta tayo dito mga kababayan, i-share natin sa inyo ang napakagandang lugar nila sa Pugong Biyahero Village Phase 1. Let's go! Yan. Grabe, ang ganda po ng lugar talaga na dito mga kababayan. Ayan o. Nagsusulo yung tatlong bahay. Yan. Yan o. Grabe, ang ganda talaga ng lugar nila dito. So yun, mabilisan lang kami doon sa Pugong Biyahero Village Phase 1 mga kababayan. So wala kasi si Mangili ngayon, may inasikaso na importante. So tayo yung nagkamera doon. Kaya sumilip lang tayo sandali mga kababayan. Ngayon nandito kami sa bahay ni Maylin. Ayan yung bahay po nila Maylin mga kababayan. So siyempre isa din tayo sa gumawa niyan at kasama natin yung PB Panday, PB Team Panday. So, grabe yung lugar talaga na dito mga kababayan. Kahit mainit, malamig pa rin yung hangin kasi nasa tuktok to. So, malinis yung bahay ni Maylin. So, nilinisan na ni Tatay Jerry. So, yung kanilang paligid. So, andun na sila Sir Paul kasi magbigay ng allowance. So, dito tayo sa labas. Tara, punta tayo dito mga kababayan. Silipin lang natin sa labas. Ayan, ito yung sa labas. Ayan, malinis. Ganda talaga pag may halaman yung mga kababayan, yung bahay. May niyog po. Ito ba ng niyog? Ito mga kawayan na yung Japanese na kawayan. Ayan po, ang linis. So, ito yung bahay nila at andyan pa rin yung solar. Maganda pa rin yung bahay nila mga kababayan. Grabe yung lamig ng hangin dito po. Ayan. Sarap. Ang silip tayo dito sa baba kasi dito yung magandang tanawin mga kababayan. So kinanailor na ay nandun. Grabe yun. Sarap ng hangin, napakalamig. Diba? Ganda oh. Ganda ng tanawin dito. Wow. So ang ganda para ng Japanese kawayan mga babayan. Ayan oh, may dabong ba oh. Ayan, dabong. So ang bilis niyang lumami. Kailangan mong i-trim to para mag-uniform sila. Yan o. Ang gandang tingnan ng design para sa bahay. So balang araw pag makabahay ako mga kababayan, kukuha ako ng similya dito. Ang ganyan o. Manghihingi tayo dito soon pag meron tayong sariling bahay. Ang ganda talaga. Presko yung bahay mo pag may mga ganito ka o. Sa bahay niya na Sir Paul ay meron din ganito po mga kababayan. Yung Japanese bamboo.
Yan, Japanese kawayan. So kami pong tanim nito. Yan, dito pa. Yan. So ayan lang po mga kababayan, kunting pasilip lang sa pinupuntahan namin ngayong araw, sa pinagmisyonan namin. At uwi na rin kami kasi malayo-layo pa yung aming babiyahiin mga kababayan. Pero kahapon ay grabe, sobrang layo po. Napagod po tayo, talagang napagod tayo sa biyahe kahapon. Doon sa South Cotabato, sa Tibuli, Surala, Sultan Kudarat, Tacorong, dumaan kami dyan, Marbel, Pulumulok, Jinsan, Malalag, sa Malungon, Sulok. Ayan, dumaan kami dyan mga kababayan, Digos, hanggang nakauwi kaming Davao. Grabe po, sobrang layo po ng binyahe namin mga kababayan. Nag-enjoy naman na tayo, pero talagang inaantok sa biyahe mga kababayan kasi sobrang layo. Pero ayos lang naman, kayang-kaya pa naman. Nasanay na kasi tayong bumiyahe ng malayo-layo din. So, sa araw-araw na biyahe namin ay may pagkakataon talaga na inaantok tayo, pero ginagawa natin ng paraan. Siyempre, inuuna natin yung kaligtasan ng bawat isa sa amin mga kababayan. Kasi tayo yung nagdala sa manobela at buhay ng bawat isa sa amin. So lagi akong nagpapasalamat talaga mga kababayan sa inyong mga dasal at panalangin para sa ligtas naming pagbiyahe araw-araw at pagmimisyon. Talagang pinapasalamatan ko po yan mga kababayan. At lagi din tayong nagdarasal sa araw-araw na aming biyahe. Bigyan tayo ng gabay ng ating Panginoon. Kaya thank you so much po sa inyong lahat mga kababayan. Talagang blessed kami kasi andyan kayo. Laging nagdarasal para sa aming lahat ng PB team. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. So sa ngayon ay uwi na kami at babiyahe na uli. At maraming salamat sa inyong lahat. Talaga. We love you all. God bless. Bye bye.